Unang bahagi, ang lihim na pagsamba. Ang bawat galaw niya ay isang obra para sa akin. 8:00 na ng gabi. Ang sala ng aming bahay ay naliligo sa malambot at dilaw na ilaw mula sa isang lumang floor lamp sa sulok. Si Jethro, ang aking tiyuhin, ay nakatayo sa gitna ng silid. Hawak niya ang isang plaka ng vinyl. 29 na taong gulang na siya, 10 taon ang agwat sa akin, ngunit ang agwat na yon ay parang isang karagatan na hindi ko kayang tawirin. Nakasuot lamang siya ng itim na sando na bakat ang hubog ng kanyang dibdib at malalapad na balikat, at isang pares ng gray na sweatpants na maluwag na nakabitin sa kanyang baywang. Bakat dito ang kanyang itinatagong kayamanan. Ang bagay na ikinababaliw ng mga kababaihan ayon sa aking mga narinig na kwento. Bahagya pang basa ang kanyang buhok mula sa pagkakaligo, at ang amoy ng kanyang sabon, isang pamilyar na samyo ng sandalwood at mint, ay banayad na lumulutang sa hangin, isang amoy na matagal ko nang kinakabisado. Mula sa pwesto ko sa sahig, kung saan ako nakaupo at nakasandal sa sofa, lihim kong pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Sa aking kandungan ay isang sketchbook at isang lapis, ngunit ang aking mga kamay ay matagal nang tumigil sa pagguhit. Ang buo kong atensyon ay nakatuon sa kanya. Para sa iba, si Jethro ay Tito Jethro, isang arkitekto, ang nakababatang kapatid ng aking yumaong ama. Ngunit para sa akin, si Jethro ay isang konstelasyon ng mga bituin na kaya ko lang titigan mula sa malayo. Siya ang dahilan kung bakit ako napunta sa fine arts. Ang mga blueprint niya na nakakalat sa mesa noong bata pa ako ang unang sining na minahal ko. Ang kanyang mga kamay, na kayang lumikha ng mga gusali mula sa mga simpleng linya sa papel, ay ang mga kamay na pinapangarap kong hahaplos sa akin. Maingat niyang pinunasan ang plaka gamit ang isang malambot na tela. Ang paraan ng paghawak niya rito, may pag-iingat at respeto, ay pareho sa paraan ng paghawak niya sa lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Tuminala siya at nahuli ang tingin ko. Ngumiti siya, isang simpleng ngiti na nagpatunaw sa lahat ng kaba sa dibdib ko. Hindi ka pa tapos dyan? Tanong niya, ang kanyang boses ay malalim at bahagyang paos, isang tunog na para sa akin ay musika. Sandali na lang, Tito, sagot ko, pilit na ibinalik ang tingin sa papel. Iginuhit ko ang anino na nililikha ng kanyang braso sa ilalim ng ilaw. Hindi ko siya iginuguhit mismo, palagi kong iginuguhit ang mga bakas na iniiwan niya, ang lukot sa unan kung saan siya natulog, ang hamog sa baso ng tubig na kanyang ininuman, ang anino niya sa pader. Mas ligtas. Mas madaling itago. Galing ka na naman sa studio. Gabing-gabi na, umuulan pa, sabi niya habang lumalakad patungo sa lumang lamesa. Maingat niyang inilagay ang plaka. Tinapos ko lang yung plate namin para sa finals. Deadline na kasi bukas, pagsisinungaling ko. Ang totoo, maaga akong natapos. Nagtagal lang ako sa universidad, naghihintay na umuwi siya, para masolo ko siya kahit ilang saglit lang. Simula nang mawala ang mga magulang ko 5 taon na ang nakalipas, dito na ako sa bahay ng lola ko tumuloy, kasama siya. At sa loob ng 5 taon na yon, ang simpleng paghanga ay lumago at naging isang lihim na pagnanasang unti-unti nang lumalamon sa akin. Isang malambing na jazz ang nagsimulang tumugtog. Umupo si Jethro sa solong silyang katapat ko, at ipinikit ang kanyang mga mata, isinasabay ang ulo sa ritmo. Sa ganitong mga sandali, kapag tila siya nasa sarili niyang mundo, pinakagusto ko siyang pagmasdan. Nawawala ang pagiging Tito Jethro, at lumalabas ang Jethro, isang lalaking pagod, may mga pangarap, may mga problema. Masyado mong pinapagod ang sarili mo, Migs. Magpahinga ka rin minsan, sabi niya, hindi pa rin iminumulat ang mga mata. Isang simpleng payo, ngunit para sa akin, ito'y isang uri ng pag-aalala. Isang patunay na napapansin niya ako. Okay lang ako. Ikaw, Tito. Mukhang pagod ka. Dumilat siya at bumuntong hininga. Isang buntong hiningang mabigat, puno ng mga bagay na hindi niya sinasabi. May tinatapos lang na design para sa isang demanding na client. Alam mo na, buhay arkitekto. Nagkatitigan kami.
Sa katahimikan na namagitan, tanging ang tunog ng saxophone at ang mahinang patak ng ulan sa labas ang maririnig. Sinubukan kong basahin ang nasa mga mata niya. Nakita ko ang pagod, ang stress, ngunit wala akong nakitang bakas ng damdaming katulad ng sa akin. Palagi namang ganoon. Ako lang ang nakakaramdam. Ako lang ang umaasa. Kape, tito, alok ko, para basagin ang katahimikang nagpapahirap sa dibdib ko. Sige, yung matapang. Yung kaya akong gisingin hanggang bukas, sagot niya na may kasamang bahagyang tawa. Tumango ako at tumayo. Habang naglalakad ako patungong kusina, naramdaman ko ang mga mata niyang nakasunod sa akin. O baka naman imahinasyon ko lang iyon. Isang ilusyong likha ng desperado kong puso. Ang sketchbook ko ang aking santuwaryo at ang aking kulungan. Doon sa kusina, habang nagpapakulo ako ng tubig, nanginginig ang mga kamay ko. Binuksan ko ang isang kabinet at kinuha ang paborito niyang tasa, isang itim na mug na may simpleng disenyo ng mga bituin. Hinaplos ko ang gilid nito, iniisip ang mga labi niyang darampirito mamaya. Ang pag-iisip pa lang na iyon ay sapat na para magdulot ng kakaibang init sa sikmura ko. Sumandal ako sa counter at ipinikit ang mga mata. Sa likod ng aking mga talukap, malinaw kong nakikita ang imahe niya, ang kunot sa noo niya kapag malalim ang iniisip, ang pag-angat ng gilid ng labi niya kapag natutuwa, ang paraan ng paggulo niya sa buhok ko kapag gusto niya akong asarin. Binuksan ko ang aking sketchbook sa isang bakanteng pahina. Pero sa ilalim nito, sa mga nakaraang pahina, naroon ang aking mga pinakatatagong lihim. Ang mga guhit ng kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Ang guhit ng kanyang likod habang nagtatrabaho siya sa kanyang drafting table. Ang isang detalyadong sketch ng kanyang mga mata na sinubukan kong hulihin ang lalim at kalungkutang minsan kong nasisilip dito. Wala sa mga ito ang perpekto. Dahil paano mo iguguhit ang isang bagay na nagdudulot sa iyo ng sabay-sabay na kaligayahan at kirot? Megs! Napatalon ako sa gulat. Mabilis kong isinara ang sketchbook. Si Jethro ay nakatayo sa may pintuan ng kusina, nakasandal sa hamba, at nakatingin sa akin ng may pagtataka. Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong niya, lumalakad palapit. Wala, tito. Nagulat lang ako, sabi ko, ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Paano kung nakita niya? Paano kung nabuklat niya? Kumuha siya ng baso at nagsali ng tubig mula sa pitsel. Tumayo siya sa tabi mismo ko, ang aming mga braso ay halos magkadikit. Naamoy ko na naman ang pabango niya. Napalunok ako. Ako ay napatingin sa kanyang ibaba ng di sinasadya, ang lakas talaga ng kanyang dating. Nakababaliw. Ano ba iyang dinodrawing mo at ayaw mong ipakita? Usal niya, sinusubukang sumilip. Mabilis kong niyakap ang sketchbook. Wala to. Pangit pa. Practice lang. Tumawa siya. Isang tawang malalim at nakakahawa. Ang arte mo. Para namang hindi ako sanay makakita ng mga draft mo. Mula noon hanggang ngayon, ang galing-galing mo na. Ang papuri ay parang balsamong humaplos sa nag-aalala kong puso. Salamat, tito. Naalala ko noong bata ka, pagpapatuloy niya, sumandal din sa counter habang umiinom ng tubig. Palagi kang nakabuntot sa akin. Kapag nagdodrawing ako ng mga plano, nandyan ka sa tabi ko, may sarili ka ring maliit na blueprint na gawa sa crayon. Napangiti ako sa alaala. Ikaw naman kasi ang nagturo sa akin. Sabi mo, art is not a thing, it is a way. Hindi ko makakalimutan yon. Natigilan si Jethro at tinitigan ako. May pagkamangha sa kanyang mga mata. Naalala mo pa yon? Ginulo niya ang buhok ko, isang pamilyar na kilos na ginagawa niya mula pa noong bata ako. Ngunit ngayon, ang simpleng haplos na yon ay may dalang libo-libong boltahe ng kuryente na gumapang sa buong katawan ko. Ang tanda mo na pala talaga. Binata na. Umiwas ako ng tingin. Pakiramdam ko ay nababasa niya ang lahat sa aking mga mata. Siguradong marami nang nagkakagusto sa iyo sa university, no? Pag-uusisa niya.
Umiling ako. Wala naman. Busy sa pag-aaral. Dahil ikaw lang ang gusto ko. Gusto kong isigaw iyon, pero ang mga salita ay nanatiling bilanggo sa aking lalamunan. Tumulog ang phone niya na nasa bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kaninang gaan ay napalitan ng inis. Si Ana, sabi niya, halos pabulong, bago sagutin ang tawag at lumabas ng kusina. Naiwan ako, nakikinig sa kumukulong tubig sa takure. Si Ana. Ang maganda, matalino, at perpektong girlfriend niya. Ang babaeng may karapatan sa lahat ng bagay na pinapangarap ko, ang oras niya, ang kanyang atensyon, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang katawan. Narinig ko ang boses niya mula sa sala, bahagyang tumataas. I told you I'm busy, Ana. No, it's not about that. Can we please talk about this tomorrow? Pinatay ko ang apoy sa kalan. Biglang nawala ang gana kong magkape. Ang init na kanina'y nararamdaman ko ay napalitan ng lamig, isang pamilyar na lamig na dulot ng panibugho at kawalan ng pag-asa. Ang ulan sa labas ay walang-wala kumpara sa bagyo sa kalooban ko. Pagkatapos ng tawag, hindi na bumalik si Jethro sa kusina. Nakita ko siyang muling umupo sa kanyang silya, nakatulala sa kawalan, habang ang plaka ay patuloy na umiikot at naglalabas ng malungkot na himig. Ang kape na tinimpla ko para sa kanya ay nanatiling hindi nagagalaw sa ibabaw ng mesa. Dinala ko ang sarili kong tasa at ang sketchbook pabalik sa pwesto ko sa sahig. Nagpanggap akong abala sa pagguhit, ngunit ang bawat guhit ng lapis ko ay mabigat at walang buhay. Ang hangin sa pagitan namin ay makapal at puno ng tensyon na hindi para sa akin, ngunit ramdam na ramdam ko. Ilang minuto pa, tumayo si Jethro at pinatay ang turntable. Matutulog na ako, sabi niya, ang boses ay pagod at walang emosyon. Hindi na niya hinintay ang sagot ko at dire-diretso nang umakyat sa kanyang silid. Naiwan ako sa katahimikan, kasama ang kape niyang unti-unting lumalamig. Pakiramdam ko ay isa akong multo sa sarili kong tahanan, isang anino na nagmamasid sa buhay ng taong pinakamamahal ko. Kinabukasan, at sa mga sumunod na araw, naging mailap siya. Maaga siyang umaalis at laging hating gabi na kung umuwi. Bihirang mag-cruise ang aming mga landas. At kapag nangyari man yon, puro mga maikling tanong at matipid na sagot ang aming pag-uusap. Kumain ka na? Opo, tito. Kamusta ang school? Okay lang po. Ang bawat tito at sipo na lumalabas sa bibig ko ay parang maliliit na punyal na sumasaksak sa sarili kong puso. Gusto ko siyang tawagin sa pangalan niya. Gusto ko siyang kamustahin hindi bilang pamangkin, kundi bilang isang taong nag-aalala. Ngunit ang pader sa pagitan namin ay tila mas tumaas at kumapal. Isang Biyernes ng gabi, isang linggo matapos ang gabing iyon, bumuhos ang isang malakas na ulan. Kakatapos lang ng huli kong klase at basang-basa akong umuwi. Nadatnan ko ang bahay na madilim at tahimik. Akala ko ay wala pa siya. Ngunit nang pumasok ako sa sala, nakita ko siya. Nakaupo sa sahig, sa parehong pwesto kung saan ako nakaupo noong nakaraang linggo. Nakasandal siya sa sofa, may hawak na bote ng whiskey, at halos wala ng laman yon. Ang buong silid ay amoy alak. Tito, tawag ko, nag-aalala. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay mapupungay at malungkot. Megs, umuwi ka na pala. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Okay ka lang? Ba't ka umiinom mag-isa? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. Wala na kami ni Ana. Ang balita ay dapat kong ikinatuwa. Ito ang hinihintay ko. Ngunit nang makita ko ang sakit sa mga mata niya, ang naramdaman ko ay habag. Break na kami, pagpapatuloy niya, ang boses ay basag. Ang sabi niya, masyado daw akong malayo. Masyadong sarado. Na parang may parte sa akin na hindi niya kayang abutin. Tinitigan niya ako, isang titig na tumatagos hanggang sa kaluluwa ko. May mali ba sa akin, Migs? Bakit parang hindi ako marunong magmahal ng tama?
Bago pa ako makasagot, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brownout. Kasabay nito ang isang malakas na dagundong ng kulog. Sa biglaang dilim, ang tanging liwanag ay ang mga panandaliang flash ng kidlat mula sa bintana. Ang hangin ay naging mas mabigat. Ang amoy ng alak at ng basang lupa mula sa labas ay naghalo. Sa dilim, naramdaman ko ang paggalaw niya. At pagkatapos, naramdaman ko ang bigat ng ulo niya sa aking balikat. Ikalawang bahagi, gabi ng pagtatapat. Sa gitna ng unos at kadiliman, ang balikat ko ang naging kanlungan niya. Nanigas ang buo kong katawan. Ang bigat ng ulo niya sa aking balikat ay sabay na paraiso at pagdurusa. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa aking leg, isang hinigang amoy whiskey at kalungkutan. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay gustong yakapin siya, haplusin ang buhok niya, at ibulong na magiging maayos ang lahat. Ngunit ang takot na baka ito na ang una at huling pagkakataon na magkalapit kami ng ganito ay pumipigil sa akin. Pasensya na, bulong niya, ang kanyang boses ay garalgal. Hindi ko na alam kung sino ang kakausapin ko. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Sa lahat ng tao sa mundo, ako ang pinili niyang sandalan. Ang realisasyong iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking kamay. Nanginginig ito, ngunit ipinagpatuloy ko. Marahan kong hinaplos ang buhok niya. Malambot iyon, tulad ng lagi kong inaakala. Hindi siya gumalaw. Sa halip, mas isinubsob niya ang mukha sa pagitan ng aking leeg at balikat, na parang isang batang naghahanap ng kalinga. Walang mali sa'yo, Tito, sa wakas ay nasabi ko, ang aking boses ay halos hindi marinig sa lakas ng buhos ng ulan. Hindi ka lang niya siguro naintindihan. Siguro nga, sagot niya. O baka ako talaga ang hindi maintindihan ang sarili ko. Minsan, napapaisip ako ano ba talaga ang gusto ko. Itong career ko. Isang pamilya. O baka naman iba. Ang huling salitang iba ay nanatiling nakabitin sa hangin. Naisip ko, nagbabaka sakali. Ako ba yung iba na yon? Ngunit mabilis kong iwinaksi ang ideya. Impossible. Nanatili kami sa ganoong posisyon ng matagal. Walang nagsasalita. Tanging ang aming mga paghina at ang tunog ng ulan ang pumupuno sa silid. Para sa akin, ang bawat segundo ay isang walang hanggan. Kinakabisado ko ang pakiramdam, ang bigat, ang init, ang amoy. Itinatanim ko ito sa aking alaala, isang bagay na babalik-balikan ko sa mga gabing mag-isa ako. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan, na nagbigay liwanag sa buong sala sa loob ng isang segundo. Sa sandaling iyon, nakita ko ang mukha niyang napakalapit sa akin. Nakapikit siya, ang kanyang mga pilik mata ay naningilid sa mga luhang hindi pumapatak. Isang imahe ng kalungkutan na napakaganda at nakakadurog ng puso. Nang bumalik ang dilim, naramdaman ko ang pag-angat ng ulo niya. Salamat, Migs, sabi niya. Mabuti na lang nandyan ka. Bago pa man ako makasagot, dahan-dahan siyang tumayo. Kinapa niya ang daan patungo sa hagdan. Dito na muna ako sa baba matutulog. Baka abutin pa to ng umaga. May extra kutson sa bodega, kukunin ko lang. Tito, wag na, mabilis kong sabi, tumatayo na rin. Sa kwarto ko na lang. Maluwag naman yung kama ko. O kaya sa sahig, may extra kutson din ako doon. Ayaw ko siyang iwan na mag-isa. Ayaw kong matapos ang gabing ito. Natigilan siya sa paanan ng hagdan. Sa dilim, hindi ko makita ang kanyang reaksyon. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. CJ. Salamat. Ang simpleng pagsang-ayon na iyon ay nagpadala ng panibagong alon ng kaba at pag-asa sa dibdib ko. Magkasama kaming akyat sa silid ko. Sa aking personal na espasyo. Sa aking santuwaryo. Ang gabing iyon ay malayo pa sa pagtatapos. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila bumubulong ng katapangan sa puso ko. Kinapa namin ang daan paakyat sa ikalawang palapag. Nasa unahan ako, gamit ang ilaw mula sa aking cellphone para maging gabay.
Nasa likod ko siya, ang anino niya ay sumasayaw sa pader. Pagpasok sa kwarto ko, ang unang bumungad ay ang amoy ng pintura at turpentine. Ang silid ko ay ang mundo ko, isang kama sa isang sulok, isang isel na may hindi pa tapos na kanbas, mga estante na puno ng mga libro sa sining, at mga pader na pinalamutyan ng aking sariling mga gawa. Inilabas ko ang isang manipis na kutson mula sa ilalim ng aking kama at inilatag ito sa sahig. Kumuha ako ng malinis na unan at kumot mula sa aparador. "Dito ka na, tito," sabi ko, tinuturo ang kama. Ako na sa sahig. "Hindi, okay na ako dito," sabi niya, umupo sa kutson. "Kwarto mo to, bisita lang ako." May kakaibang tensyon sa pagitan namin, isang tensyon na iba sa karaniwang relasyon ng tiyuhin at pamangkin. Ang dilim at ang alak ay tila nag-alis ng mga pormalidad at nag-iwan sa amin bilang dalawang lalaki na magkasama sa isang maliit na silid. Umupo ako sa gilid ng aking kama, nakatalikod sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang susunod na sasabihin o gagawin. Ang katahimikan ay nakakabingi. "Megs Eng." Basag niya sa katahimikan. Lumingon ako. Nakahiga na siya, nakatingala sa kisam. Ang tanging ilaw ay mula sa cellphone ko na nakapatong sa bedside table, na lumilikha ng mahahabang anino sa mukha niya. "Salamat talaga kanina," pagpapatuloy niya. Pakiramdam ko ang bigat-bigat ko na. Ang bigat ng lahat. "Nandito lang ako palagi, tito," sagot ko. Ang mga salita ay tila kulang para ipahayag ang lahat ng gusto kong sabihin. Narinig ko ang isang mahinang hikbi. Isang tunog na halos kinain ng ugong ng ulan. Isang tunog na bumasag sa puso ko. Si Jethro umiiyak. Ang malakas, matatag, at perpekto kong tito Jethro ay umiiyak. Hindi na ako nakapagpigil. Bumangon ako mula sa kama at lumuhod sa tabi ng kutson. "Jethro." Sa unang pagkakataon, tinawag ko siya sa pangalan. Walang "tito." Dumilat siya at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay makintab dahil sa mga luha. Ang kanyang pagiging vulnerable sa sandaling iyon ay ang pinakamagandang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Hinawakan ko ang braso niya. "Anong problema?" Umiling siya. "Wala. Pasensya na." "Huwag kang humingi ng pasensya," bulong ko. "Okay lang na masaktan." Dahan-dahan, inilapit ko ang aking mukha. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob. Marahil sa alak na nainom niya, sa dilim na nagbibigay ng anonimidad, o sa sarili kong desperasyon na matagal nang kinikimkim. Hindi siya gumalaw. Nakatitig lang siya sa akin, ang mga mata ay nagtatanong. "Pagod na ako, Jethro," bulong ko, ang aking hininga ay humahalo sa hangin sa pagitan namin. "Saan?" tanong niya, ang boses ay paos. Pagod na akong magpanggap. At pagkasabi niyon, isinara ko na ang distansya sa pagitan namin. Ang aking mga labi ay marahan at nag-aalangang dumampi sa mga labi niya. Iyon ay isang halik na lasang asin mula sa kanyang mga luha at tapang mula sa whiskey. Sa una, nanatili siyang hindi gumagalaw, isang malamig na rebulto. Akala ko ay itutulak niya ako palayo. Ngunit hindi. Muli ko siyang hinalikan, ngayon ay mas may diin. Isang halik na nagpapahayag ng lahat ng lihim kong pagtingin, ng lahat ng aking mga guhit, ng lahat ng aking mga panalangin. Ipinikit ko ang aking mga mata habang ang isang butil ng luha ay gumulong sa aking pisngi. Ito na yon. Pagkatapos nito, wala nang balikan. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Naramdaman ko ang paggalaw ng kanyang mga labi. Dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay may kasama ng pananabi. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang batok ko, hinihila ako palapit, pinapalalim ang halik. Ang mundo ko ay sumabog sa milyon-milyong kulay. Ang takot ay napalitan ng di maipaliwanag na saya. Ang halik ay naging mas desperado, mas gutom. Ang aming mga hininga ay naging mabibigat. Bumitaw siya sa halik, ngunit ang aming mga noo ay nanatiling magkadikit. Pareho kaming humihingal. "Miguel
Bulong niya. Ang pagbigkas niya sa pangalan ko ay parang isang panalangin at isang sumpa. Mahal kita, sagot ko. Ang mga salitang matagal kong itinago ay sa wakas malaya na. Hindi bilang pamangkin. Mahal kita bilang ikaw. Hindi siya sumagot. Sa halip, muli niya akong hinalikan. Isang halik na walang pag-aalinlangan, puno ng pagnanasa. Isang halik na sumasagot sa lahat ng aking mga tanong. Ang ilaw mula sa cellphone ay tuluyan ng namatay, nilamon ng dilim ang aming mga anino, habang ang aming mga katawan ay nagiging isa sa gitna ng unos. Pagsikat ng araw, ang realidad ay kasing talim ng mga piraso ng basag na salamin. Nagising ako sa sinag ng araw na tumatama sa aking mukha. Ang ulan ay tumila na. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, ang aking katawan ay pagod ngunit sa isang paraang kaaya-aya. Ang unang bagay na naalala ko ay ang nagdaang gabi. Ang dilim. Ang mga halik. Ang mga haplos. Siya. Mabilis akong lumingon sa kutson sa sahig. Wala na siya doon. Ang kutson ay maayos na nakatupi sa isang sulok. Para bang walang nangyari. Para bang isa lang itong masamang panaginip. O isang napakagandang panaginip. Bumangon ako, isang biglaang takot ang gumapang sa dibdib ko. Pinulot ko ang damit kong nakakalat sa sahig. Habang nagbibihis, napansin ko ang isang maliit na piraso ng papel na nakadikit sa aking lamp. Isang dilaw na sticky note. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ito. Bawat salita ay sulat kamay niya. Maaga akong umalis. May meeting. Mag-ingat ka. At sa ibaba, isang pirma, Lee. Ay, hindi Jethro. Hindi Tito. Isang letra lang. Isang malamig at impersonal na letra. Umupo ako sa gilid ng kama, hawak ang papel. Ang saya na kanina'y nararamdaman ko ay unti-unting napalitan ng pagdududa at sakit. Ginamit lang ba niya ako? Isa lang ba akong paraan para makalimutan niya ang sakit na dulot ni Ana? Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang buhok ko ay magulo, ang mga mata ay bahagyang namamaga. At pagkatapos nakita ko ito. Sa gilid ng aking leeg ay isang maliit at mamula-mulang marka. Isang hiki. Hinawakan ko ito. Hindi ito panaginip. Totoo. Ang marka sa aking leeg ay isang konkretong ebidensya. Isang ebidensya ng aming pagsasama. Isang ebidensya ng aming kasalanan. Buong araw, naghintay ako. Naghintay ng text. Ng tawag. Nagpunta ako sa klase, ngunit ang isip ko ay lumilipad. Bawat tunog ng telepono ko ay nagpapakabog sa dibdib ko, ngunit wala ni isang mensahe mula sa kanya. Gabi na nang umuwi ako. Ang bahay ay tahimik. Ang silid niya ay sarado. Naghanda ako ng hapunan para sa dalawa, umaasa. Naghintay ako. Lumipas ang alas 8, alas 9, alas 10. Alas 11, narinig ko ang tunog ng sasakyan niya. Tumayo ako, pinaghandaan ang sarili. Bumukas ang pinto. Pumasok si Jethro, mukhang mas pagod kaysa dati. Nagtama ang aming mga mata. Ang mga mata niya ay blanko. Walang emosyon. Gabi na. Bakit gising ka pa? Tanong niya, ang boses ay malamig at formal. Parang isang balde ng nagyelong tubig ang ibinuhos sa akin. Hinihintay kita, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. Naghanda ako ng hapunan. Kumain na ako sa labas, sagot niya, nilagpasan ako at nagsimulang umakyat sa hagdan. Matulog ka na. May pasok ka pa bukas. At ganoon lang. Tinalikuran na niya ako. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Ang init ng pag-asa sa dibdib ko ay tuluyan ng namatay, at napalitan ng isang napakalamig na katotohanan, para sa kanya, ang gabing iyon ay isang pagkakamali. Ngunit para sa akin, iyon ang simula ng lahat. At ang simula ng aking pinakamalaking pagdurusa. Saan ba hahantong ang tagpong ito?
Magiging masaya ba ako? O tuluyan na akong magiging bilanggo ng sakit ng aking pag-ibig? Ang karugtong at konklusyon ng aking kwento ay nasa susunod na video. Sabay sa pag-awit ng lumang